Let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Buksan po natin sa Ecclesiastes, Kapitulo 12, talata 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So this is the conclusion of the Ecclesiastes. Ito po yung wakas ng Ecclesiastes. So for many weeks, we have studied the Ecclesiastes. Napakaraming linggo na pinag-aralan po natin ang libro ng Ecclesiastes. And here is the conclusion. At ito po yung wakas. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ating pakinggan ang wakas ng lahat ng mga bagay. So whole matter, it means the 12 chapters of Ecclesiastes. Ang lahat ng mga bagay, ang ibig sabihin nito, ito yung 12 chapters ng Ecclesiastes. Then the Bible says, if you hear these all the things, here is the conclusion. At sinabi ng Biblia, kung narinig niyo ang lahat ng mga bagay na ito na ang wakas. They are two. The one is fear God. Second one is keep His commandments. May dalawang bagay. Yun yung matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. And the last part, for this is man's all. This is duty of man. At sa huling parte, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang katungkulan ng tao. So today we're gonna learn this verse. Sa ngayong araw na ito, pag-aaralan po natin ang talatang ito. Let's please bookmark here and let's look at the Ecclesiastes chapter 1. Lagyan po natin ng tanda sa chapter na ito at tingnan po natin sa Ecclesiastes chapter 1, Verse 2 and 3. verse 2 and 3. Would you read? Babasahin ko po. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga aral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ang tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Yes. The vanity of vanities. Walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Everything under the sun is vanity Lahat ng nasa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. because it's not eternal. Dahil ito ay hindi walang hanggan. This is just a temporary. Ito po ay temporary lamang. So in the beach, we can make the house with the soil. Kaya sa beach, pwede tayong gumawa ng isang bahay gamit yung lupa. Temporarily, for a moment, we are happy. Pero sa panandalian, maaaring tayo ay magiging masaya. We are proud. Look at this. Tayo ay totoong magiging masaya at sabihin natin, tingnan nyo ito. But when the wave comes, it's disappeared. Pero pag dumating yung alon, lahat ng mga ginawa natin ay mawawala. Then we can say vanity of vanities. Kaya sasabihin natin, walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Everything in this world is vanity. Lahat ng mga bagay na andito sa mundo ay walang kabuluhan. If it's not eternal, everything is vanity. Kung ito'y hindi walang hanggan, ito ay walang kabuluhan. That's why the chapter 2, verse 1 and 2, Kaya nga sabi sa chapter 2, verse 1 and 2, would you read? sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan, magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan, at sa kasayahan, anong halaga nito? Yes. Verse 3. No. Verse 2. Verse 2. So Solomon had all the wisdom. Kaya si Solomon, nasa kanya ang lahat ng mga karunungan. Solomon enjoyed everything. Nagpakasaya si Solomon sa lahat ng mga bagay. But he said, come now, I'll test you with the mirth. Therefore enjoy pleasure. But surely this also was vanity. Pero sinabi niya sa kanyang sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan, magpakasarap ka. Ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Even though he laughed, at the end, there is a sorrow. Kahit ganun pa man na siya'y nagsaya, sa dulo nito ay may kalungkutan. Let's look at chapter 5, verse 10. Tingnan po natin sa chapter 5, verse 10. Chapter 5, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang umiibig sa salapi ay hindi masisiyahan sa salapi, o siya mang umiibig sa kayamanan na may pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Yes. In Luke chapter 12, there is a rich man.
Sa Lucas chapter 12, merong isang mayamang tao. And he think he can be comfortable and enjoy the world through his wealth. At iniisip niya na siya magiging masaya sa pamamagitan ng kanyang mga kayamanan. Then God said, Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang inyong kaluluwa. It means tonight you will die. Ang ibig sabihin nito, sa gabing ito, ikaw ay mamamatay. Then kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? So it means he cannot bring anything from this world to eternal world. Ang ibig sabihin nito, hindi niya madadala ang lahat ng mga bagay na meron siya dito sa mundo sa walang hanggang mundo. So this is what the Ecclesiastes says. Kaya ito yung mensahe ng Ecclesiastes. Everything under the sun in this world is vanity. Lahat ng mga bagay na nasa ilalim ng araw, lahat ng mga bagay na andito sa mundo ay walang kabuluhan. We just come to this world temporarily. Tayo po ay pumunta dito sa mundo bilang na isang temporary lang. We will return to the eternal world. Tayo po ay babalik sa walang hanggang mundo. So until that time, the enjoying or having something more in this world is not our goal. Kaya hanggang sa dumating ang panahon na iyon, yung pagpapakasaya sa lahat ng andito sa mundong ito ay hindi ito yung ating layunin. Our real goal, why we came to this world is to get salvation. Ang ating totoong layunin kung bakit pumunta tayo dito sa mundo ay para maligtas. And after we get salvation, the reason why we are living in this world is to save other people. At pagkatapos ng kaligtasan, ang layunin kung bakit andito pa rin tayo dito sa mundo ay para iligtas ang ibang mga kaluluwa. In 1912, the luxurious ferry in England is the Titanic. Nung 1912, yung pinaka-mahal o pinaka-luxurious na bangka or Ship? ship Ferry? ay ang Titanic. Ship? Ship. Cruise? Barko. Cruise? Barko ay Titanic. Barko po. Barko. Oh. So, the ticket was very expensive. Yung ticket po dito ay napakamahal. So, all the rich people use this cruise. Kaya yung lahat ng mga mayayamang tao ay pumupunta dito sa ship na ito. And they enjoy the champagne, the music, dance. At sila po ay nagsasaya, mga alak, mga maraming pagkain, at sila po ay sumasayaw. And the length is the 269 meters. At ang haba nito ay 269 meters. The height is the 53 meters. Ang height ay 53 meters. That's the height of the 11th floor. Ang taas po nito ay parang 11th floor na gusali. So it's very high and very long. Kaya ito po ay napakataas at napakahaba. But the other people, there is the iceberg Pero on the route. pero itong bangkang ito ay bumangga sa isang iceberg. But nobody expect it can be either sink. At hindi po inaasahan ng mga tao na ito po ay lulubog. This is really big ship. Dahil ito po ay napakalaking barko. It's so strong. Napakalakas po nito. So even though the captain heard that warning about iceberg 6 times, he ignored all. Kaya kahit na yung kapitan narinig niya na yung warning ng 6 na beses, hindi po siya in-ignore po niya ito. Then finally, he crushed it and sink. At pagkatapos nito, ito po ay nawasak at lumubog. And here is this one. Right? Here is money, food, nice food, music, dancing. But this ship is sinking. Pero dun sa barko, andun yung pera, andun yung pagkain, andun yung mga musika at pagsasayaw. Pero itong barkong ito ay lumulubog na. Then, what's the goal while you are staying in this ship? Kaya kung ganun, anong yung layunin kung bakit titira pa tayo dun sa barkong iyon? Not enjoying these kind of things.
hindi para i-enjoy yung lahat ng mga bagay na iyon. You must move to the safe boat. Kailangan nating lumipat dun sa safe na bangka. Tama po ba? And once you move to the safe boat, the lifeboat, the another goal is to save other people. At pagkatapos na tayo lumipat na dun sa ligtas na bangka, ang pangunahing layunin natin ay iligtas pa ang ibang mga tao. Once you realize this ship is sinking, you cannot enjoy this kind of things anymore. Kung makita lang natin na ang barko ay lumulubog na, hindi natin kayang i-enjoy ang lahat ng mga bagay na ito. These kind of things cannot be the goal to the people who realize this ship is sinking. Yung lahat ng mga bagay na ito ay hindi maaaring maging layunin sa mga taong naintindihan nila na ang barko ay lumulubog na. Only goal is how can I get the lifeboat? Ang maging layunin lang ay paano ba ako magkakaroon ng isang ligtas na bangka? After getting the lifeboat, only goal is how can I save the other people? At kapag nakarating na ako dun sa ligtas na bangka, ang layunin ko naman ngayon ay paano ko kaya ililigtas naman ang ibang mga tao? So this world is like a sinking boat. Kaya ang mundong ito ay parang lumulubog na barko. It will end. Ito And po ay, all the world will be judged. ito po ay matatapos at ang lahat ng bagay na nasa mundo ay hahatulan. Because of the small iceberg, because of one person's sin, the all people become a sinner. Dahil sa maliit na iceberg, dahil sa kasalanan ng isang tao, ang mundo ay lulubog. So, no matter what we have, cannot be our goal because it will end. Kaya lahat ng mga bagay na meron tayo, hindi ito yung ating layunin dahil lahat ng mga bagay na ito ay magtatapos. All people are born to get salvation. Lahat ng mga tao ay nabuhay upang makuha ang kaligtasan. Our lifeboat is Jesus Christ. At ang ating ligtas na bangka, ito po si Jesucristo. And after we get salvation, our goal is save more lost souls. At pagkatapos nating maligtas, ang ating layunin na ay magligtas naman ng ibang mga ligaw na kaluluwa. So this world, everything under the sun cannot be our goal. Kaya nga, ang lahat ng mga bagay na nasa ilalim ng araw, hindi maaaring ito yung ating magiging layunin. That time, the passenger was 2,200 people. Sa panahon ngayon, ang mga pasahero ay 2,200 na mga tao. But more than 1,500 people died. Ngunit, halos 1,500 na mga tao ang namatay. So what the world calls success, fame, and wealth is just like fighting for a first class ticket in the sinking boat. Lahat ng mga umaasa sa mga bagay, sa mga kayamanan, pera, ay para tayong bumibili ng first class ticket sa isang barkong lumulubog. But when we realize that boat is sinking, our goal must be changed. Pero want to take a lifeboat. Pero kapag nakikita natin na ang barko ay lumulubog, ang ating layunin ay magbabago. Ang magiging layunin natin ay para tayo'y maligtas o pumunta dun sa ligtas na bangka. Let's look at the Proverbs chapter 24. Tignan po natin sa Kawikaan chapter 24. Verse 11. Verse 11 po. Kawikaan chapter 24, verse 11. Just imagine, you are in the lifeboat. Imagine nyo po na andun kayo sa isang ligtas na bangka. So now you are safe. At ngayon, kayo ay ligtas na. But that Titanic is sinking. Pero yung Titanic ay lumulubog. Then so many people are drowning. At maraming mga tao yung nalulunod na. Then we cannot just watch. We will do our best to save these people. Kung ganon, hindi tayo basta-basta lang na manunood, kundi gagawa tayo ng paraan upang sila naman ay maligtas. Tama po ba? What if in the boat, in the lifeboat, there is something unnecessary? Paano kapag nandun sa ligtas ng bangka ay may mga bagay na hindi naman kailangan? There are many flowers. Napakadaming mga bulaklak. Then we don't hesitate. We throw all the flowers and try to take
one more person in the boat. Kung ganun, hindi tayo magdadalawang isip na itapon yung bulaklak at kundi ililigtas natin yung ibang mga ligaw na kaluluwa. So verse 11, chapter 24, verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilin mo silang natitisod patungo sa katayan. Yes. All the unsaved people are drawn toward the death. They are going to hell. Lahat ng mga taong hindi ligtas ay sila ay nalulunod at sila ay pupunta sa impyerno. Then our duty, our purpose is to deliver these people to heaven. Kaya ang ating layunin ay para iligtas ang mga taong ito mula sa impyerno. No matter what kind of we excuse, God knows it cannot be excused. Kahit anuman ang ating excuse, alam ng Diyos na hindi ito tamang excuse. We already know anything cannot be excused. Alam po natin na lahat ng mga bagay ay hindi magiging rason. The verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung iyong sinasabi, narito hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam na ang sa puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa? Hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Lord, I didn't know he is seeking the truth. Panginoon, hindi ko po alam na siya pala ay naghahanap ng katotohanan. But we already know. He doesn't get salvation, not because he didn't seek the truth, or I don't invite him. Pero nalalaman po natin na hindi siya naligtas, hindi dahil sa hindi niya hinahanap ang katotohanan, kundi dahil hindi natin siya inimbitahan. Of course, even though we don't invite, God can use another Christian to save these people if they are seeking the truth. Opo, kahit hindi naman natin sila imbitahan, gagamit pa rin ang Diyos ng ibang mga tao upang sila ay imbitahan at sila ay maligtas. But in our consciousness, we already know we did our best or we didn't do anything. Pero sa ating consciousness, alam po natin na hindi man lang nating ginawa ang ating best. So, the verse 11 says, deliver those who are drowned toward the death. Kaya nga sabi dito sa verse 11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. We have to do our best to save people. Kaya dapat gawin natin ang best natin upang iligtas ang ibang mga tao. So we are born to get salvation in this world. Tayo po ay ipinanganak dito sa mundo upang makamit ang kaligtasan. And after we get salvation, our goal is to save more lost souls. At pagkatapos nating maligtas, ang ating layunin na ay para iligtas naman ang ibang mga ligaw na kaluluwa. Let's go back to Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Balikan po natin sa Ecclesiastes Kapitulo 12, verse 13. I read again. Let us hear the conclusion of the whole matter. Ito ang wakas ng mga bagay, lahat ay narinig. So when we hear the word of God, we know the end, conclusion. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, alam na natin ang wakas. We know the end of the 7 years tribulation. Alam na po natin ang katapusan ng 7 taong kapighatian. During the 7 years tribulation, the Antichrist will force people to receive the 666 mark. Sa 7 taong kapighatian, pupwersahin ni Antikristo na kunin ng mga tao ang 666 mark On the right hand or forehand. sa kanilang kanang kamay o kaya sa kanilang noo. These days, when we implant the chip in our body, how can we charge? That's the issue. Kaya sa panahon ngayon, kung ating ilalagay ang How can we Ang- charge the chip? Opo. Chip. kung ating ilalagay ang RFID chip sa ating katawan, paano natin i-charge or When we implant the chip in our body. kapag ilalagay natin yung RFID chip sa ating katawan, paano na tayo ma-charge doon? Can you imagine? Whenever we need to charge, we pull out and charge again and implant again. It's not possible. Kaya po, isipin po natin, paano kapag naubos yung baterya at i-charge natin, tatanggalin na naman at ilalagay? Parang imposible. But there is technology. It's automatically charged through the change of the temperature. Pero may teknolohiya na ngayon na ito ay otomatikong na-charge sa pamamagitan ng temperatura. So
the best place, when the scientists check our body, the best place, the temperature in our body, the temperature is dramatically changed is on the hand and the forehead. At nakita ng mga scientists na yung temperatura ay nagbabago, madalas na nagbabago sa kamay at sa noo. That's why eventually the people will receive the mark on the right hand or forehead. Kaya sa kalaunan, ang mga tao ay tatanggapin nila sa kanilang kanang kamay at sa kanilang noo. When we hear the word of God, we know the end. Kapag narinig natin ang salita ng Diyos, alam na natin ang wakas. We know the end of the millennium kingdom. Alam na po natin ang wakas ng Millennium Kingdom. During the millennium kingdom, for 1,000 years, the Satan was cast into the bottomless pit. At alam po natin na sa katapusan ng Millennium Kingdom, si Satanas ay dadalhin dun sa pinakamalalim na Let's look at Revelation chapter 20. tingnan po natin sa Revelation chapter 20. Chapter 20, verse 1 and 2. Revelation chapter 20 verse 1 and 2. Would you read? At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit, na hawak sa kanyang kamay ang susi na di matarok na kalaliman at ang isang malaking tanikala. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, at ginapos niya ng 1,000 taon. Yes. So for 1,000 years, the Satan will be locked in the bottomless pit. Po. Si Satanas na siyang Diablo ay igagapos dun sa matarok na kalaliman ng 1,000 taon. Then at the end of the millennium kingdom, he will be released and will tempt people who live in the millennium kingdom. At pagkatapos ng 1,000 taon, siya ay pakakawalan, at pagkatapos nito ay ititempt niya yung mga tao. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At siya ay itinapon sa di matarok na kalaliman at sinarahan at tinatakan ito sa ibabaw niya, upang hindi na niya madaya ang mga bansa hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito, kailangan siya ay pawalan sa maikling panahon. Yes. And those who will be tempted by Satan will be against God again. At lahat ng mga matutukso ni Satanas ay magiging kalaban ng Diyos. And they will be judged. At sila po ay hahatulan. And then the world will end. At pagkatapos nito, ang mundo ay magtatapos. History will end. At ang kasaysayan ay magtatapos. And the eternal world will start. At ang walang hanggang mundo ay mag-uumpisa. So we know the end of the 7 years tribulation, end of the millennium kingdom, end of this world. Kaya alam na po natin ang katapusan ng 7 taong kapighatian, ang katapusan ng Millennium Kingdom, at ang katapusan ng mundo. And we also know the end of the Satan and unsaved people. At alam din po natin ang katapusan ni Satanas at ang mga taong hindi ligtas. They will be cast into the lake of fire. Sila po ay dadalhin sa impyerno. So when we listen the word of God, we know the conclusion. Kaya kapag narinig natin ang salita ng Diyos, malalaman po natin ang wakas. So if we really know the conclusion, the two things we have to do is fear the Lord and keep His commandments. Kaya kung alam natin ang katapusan, meron dapat tayong 2 bagay na kailangan gawin. Ito po yung matakot sa Diyos at sundin ang kanyang kautusan. That's what Ecclesiastes chapter 12 verse 13 says. Ito po yung sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter and fear God and keep His commandment, for this is man's all. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Fear God. Matakot ka sa Diyos. Let's look at the Matthew chapter 10. Tingnan po natin sa Mateo kapitulo 10. Verse 28. Talatang 18. Matthew chapter 10, verse 28. Would you read? At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa.
kundi katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. It means do not fear anyone Kaya ang ibig sabihin nito ay huwag kang matakot sa sinuman. because they can just kill our flesh. Kaya dahil kaya lang nilang patayin ang ating katawan. Only one that we have to fear is God. Ang isang bagay lang na dapat nating katakutan, ito po yung Diyos. Because God can kill our flesh and even our spirit. It That- means He has the only He has the power to cast the people to the hell. Dahil kaya niyang patayin ang ating katawan at ang ating kaluluwa. Ang ibig sabihin nito, kaya niya tayong dalhin sa impyerno. Yes. So in the middle, but rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell. Kundi katakutan niyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. So if we really know the conclusion, we're gonna fear the Lord. Kaya kung alam lang natin ang wakas, tayo'y matatakot sa Diyos. Not the people, not the Satan. Hindi sa tao, hindi sa Satanas. Let's look at the 2 Kings. Tingnan po natin sa Ikalawang Hari, 2 Kings chapter 17. Ikalawang Hari, chapter 17. The background is after Israel was divided, northern Israel and southern Judah, northern Israel was destroyed by Assyria. Ang background po nito ay pagkatapos mahati ang Israel sa North Israel at Southern Judah, ang North Israel ay inatake ng Assyria. That time, the northern Israel people are mixed with the Assyria people. Nung panahon na yon, yung mga tao sa Northern Israel ay nakahalubilo yung mga Assyrian. And even though the Israel people committed sins, they had the fear to the Lord. At kahit na yung mga Northern Israel ay nakagawa ng mga kasalanan, sila pa rin ay natatakot sa Diyos. So when they mingle with the Assyrian, they forget whom they have to fear. Pero nung sila ay nakahalubilo ng mga Assyrian, nakalimutan nila yung takot sa Diyos. So that's why God sent them the lion. Leon. Kaya dinala sa kanila ng Diyos yung leon. Oh, the verse 25, would you read? Sa pasimula ng kanilang paninirahan doon, hindi sila natakot sa Panginoon, kaya't ang Panginoon ay nagsugo ng mga leon sa gitna nila at pinatay ang ilan sa kanila. They did not fear the Lord. Hindi sila natakot sa Panginoon. Who made the lion? Sino po yung gumawa ng leon? Yes, Panginoon. But they fear the lion, but not the Lord. Pero natakot sila sa leon, pero hindi sa Panginoon. They fear the people, but they don't fear the Lord who made the people. Sila'y natakot sa tao, pero hindi sila natakot sa Panginoon na gumawa ng tao. They are afraid of losing the money or job or other things, but they don't fear the Lord who gave us everything. Pero hindi sila natakot sa natakot sila sa pera at sa kanilang trabaho, pero hindi sila natakot sa Diyos na nagbigay nito. That's why God said He sent the lions, Kaya nga- and which killed some of them. Kaya nga, sabi ng Biblia, pinadala ng Panginoon ang mga leon na pumatay sa ilan sa kanila. We have to make sure whom we have to fear. Kailangan nating siguraduhin kung kanino ba dapat tayo matatakot. God said, fear the Lord, fear God. Ang sabi ng Diyos, tayo matakot sa Diyos. And those who fear God can realize the truth. At sino mang natatakot sa Diyos, malalaman nila ang katotohanan. Let's look at the Proverbs chapter 1. Tingnan po natin sa Kawikaan chapter 1. Proverbs chapter 1, verse 7. Kawikaan chapter 1 verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Yes. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. It means if we don't fear the Lord,
we cannot learn anything. Ang ibig sabihin nito, kapag hindi tayo natakot sa Panginoon, wala po tayong kahit anumang matututunan. Who cannot get salvation? Sino po yung hindi maliligtas? If he doesn't fear the Lord and the Bible, he cannot get salvation. Kung hindi siya natatakot sa Diyos at sa Biblia, hindi po siya maliligtas. He's not afraid of the God's judgment and hell. Hindi po siya takot sa kahatulan at sa kamatayan. And who can learn the Bible? At kung ganoon, sino yung matututunan ng Biblia? Those who fear the word of God, fear the Lord, can learn the Bible. They are ready to learn the Bible. Kung sino man yung matatakot sa Diyos at matatakot sa Biblia, sila po yung matututo ng Biblia. So those who fear the Lord really try to be careful in their word and behaviors. Kaya kung sino man yung natatakot sa Diyos, sila po yung mag-iingat ng kanilang mga salita at sa kanilang mga gawa. As much as depending on we think how great God is, we are careful of our word and behavior. Depende kung gaano natin iniisip kung gaano kadakila ang Diyos, tayo ay mag-iingat sa ating mga sinasabi at sa ating mga ginagawa. If this person is my friend, then we are not careful. Kapag ang taong ito ay ating kaibigan, kung gayon hindi tayo magiging careful. But when we stayed with the boss or the very mighty man, we are careful more. Pero kapag tayo ay kasama natin yung ating boss o ay mga tanyag na tao, tayo ay lubusang mag-iingat. I saw my friend, when he got a call from the boss, he pick up the phone like this. Nakita ko yung aking kaibigan, kapag tumawag yung kanyang boss, ganito niya pinupulot yung kanyang phone. And whenever he answered like this. Yes, boss. At Yes. ganun po siya sumagot Yes, sa sir. kanyang boss. But the boss cannot see him. Pero yung boss niya, hindi naman siya nakikita. But he considered this is really boss. Pero iniisip niya na ito talaga yung aking boss. If we considered our Lord just at least like a boss, we'll be more careful. Kung iniisip natin na ang Diyos ay para bang ating boss, tayo ay lubusang mag-iingat. We'll be more careful in the church. Mas lubusan tayong mag-iingat sa iglesia. Let's look at the Leviticus chapter 19, Tignan po natin sa Leviticus chapter 19. verse 32. Sa Levitico chapter 19 verse 32. Leviticus chapter 19, verse 32. Levitico chapter 19 verse 32. Would you read? Titindig ka sa harapan ng may gulang at igagalang mo ang matanda at katakutan mo ang iyong Diyos, ako ang Panginoon. God said, fear your God. Sabi ng Diyos, katakutan mo ang iyong Diyos. So when God said, the fear your God, God talk about the elders, old men. Pero kapag nung sinabi ng Diyos na katakutan mo ang iyong mga Diyos, ang ibig niyang sabihin, ito yung mga nakakatanda. Why? Bakit po? Through respecting our old men, we can learn how to fear God. Dahil sa pamamagitan ng paggalang sa mga matatanda, matututunan nating igalang ang Diyos. That's why you shall rise before the gray-headed and honor the presence of old men. Gray-headed is old men. Kaya sabi dito, titindig ka sa harapan ng may gulang at igagalang mo ang mga matatanda. So in the church, we call each other brothers and sisters, but to the silver group, I think it's not proper to call them from youth like brother, sister. Dito sa church, tinatawag natin ang bawat isa na brothers and sisters. Pero yung mga silver group, parang hindi tama na tawagan ng mga youth na brothers and sisters. What's better calling? Ano kayo mas magandang itawag po sa kanila? Oh, nanay, tatay. If they don't like Lola and Lolo, but they like nanay and tatay. Kung ayaw nila, pwede yung tawaging lolo at lolo, pero baka mas okay yung nanay at tatay. We have to show the respect. Kailangan rin ipakita yung ating respeto. So when the gray-headed comes, the Bible says, you shall rise. That's the respectful expression. Kaya kapag dumating ang mga matatanda, kailangan nating tumayo. Ito yung pagrespeto po sa kanila. One youth, when the silver wood comes,
Hey, brother! May isang kabataan na nung dumating isang silver group, sinabi niya, "Hey brother!" It doesn't look good. Hindi po siya magandang We have tingnan. to respect. Kailangan natin silang irespeto. I really like in Philippines, we have a respectful expression, we touch the hand on the forehead. Gustong-gusto ko po sa Pilipinas na meron tayong gesture na pagrespeto, ito po yung pagmamano. In India, when we respect somebody, we touch the toe and with the fingers touch the toe and on the forehead. Nung sa India, merong kaugalian na kapag nirespeto yung matatanda, hinahawakan yung paa at yung kanilang noo. In Korea, we bow like this. Sa Korea naman, tayo ay nagbabaw ng ganun. But I think the best way is the way of Philippines. Sa tingin ko, ang pinakamaganda sa lahat ay yung paraan ng mga Pilipino. Because whenever we look at the silver group, what if we always like this and the toes? Kaya Very difficult. kapag nakikita natin yung mga silver group, paano pag tayo ay titira pa at hawakan natin yung kanilang mga paa, napakahirap po nito. So touching the hand on the forehead is the good expression. Pero yung pagmamano, ito po yung napakagandang ekspresyon. Anyway, through the respect the elders, we learn how to feel God. Pero ang pinakamensahe nito, yung pagrespeto sa ating mga matatanda, ito po yung pamamaraan para tayong matakot sa Diyos. Let's look at the Ephesians chapter 6. Tingnan po natin sa Efeso chapter 6. This is a very important verse. Ito po ay napaka-importanteng talata. Ephesians chapter 6 verse 1. Efeso chapter 6 verse 1. If you are children, please read this verse. Kapag kayo po ay mga anak, pakiusap po, basahin niyo po itong talatang ito. All of us are children. Lahat po tayo ay mga anak. Let's read together. 3, 2, 1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay matuwid. Obey your parents in the Lord. This is right. Igalang po ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ito po yung tama. It means if we don't obey our parents, this is not right. Ibig sabihin, kung hindi natin kayang igalang ang ating mga magulang, hindi po ito matuwid. The parents really sacrifice everything without condition. Yung mga ating mga magulang ay nagsasakripisyo ng mga lahat ng mga bagay nang walang kahit anumang kondisyon. That's why sometimes the children are confused. Kaya yung mga anak ay minsan sila po ay nako-confuse. They think they can do anything to the parents Iniisip nila na kaya nilang gawin ang lahat ng mga bagay sa kanilang mga magulang. because they always love us and accept us. Dahil lagi nila tayong minamahal at lagi nila tayong tinatanggap. So sometimes depending on our mood, we express our anger or irritate and shout to the parents. Kaya depende sa ating mood, minsan tayo sinisigawan natin ng ating mga magulang at nagagalit tayo sa kanila. We don't respect them. Hindi po natin sila nirerespeto. We don't obey them. Hindi natin sila sinusunod. Bible clearly says this is not right. At malinaw na sinasabi ng Biblia, hindi ito matuwid. Think about this. If we don't respect, if we don't fear our visible parents, how can we fear invisible the Father, our Lord? Pag-isipan niyo po ito, kung hindi natin kayang irespeto yung nakikita nating magulang natin, paano natin kayang irespeto yung hindi natin nakikitang Diyos? I never experienced. But what if when I visit the parents in order to evangelize, Hindi ko pa po ito naranasan, pero paano kaya kung ako'y bumisita sa kanila magulang ng mga brothers and sisters para mag-evangelize? then if they complain about the church or their Christian life, then I can understand. At kung sila nagko-complain patungkol sa iglesia at sa Kristiyanong pamumuhay nila, maaaring maintindihan ko ito. Why they always attend the church? Why they always read the Bible? Bakit kaya sila laging nagpupunta sa church? Bakit sila laging nagbabasa ng Biblia? And that's very reasonable and good complaint. Ito po ay complain na mabuti. But if they said, why they don't respect me? Pero kapag sinabi nila, bakit hindi nila ako nirerespeto? Then I'll be so shy.
At kung ganoon, ako po ay lubusang mahihiya. Why my children rudely shout to me or irritate to me? Bakit kaya ang aking mga anak, lagi nila akong sinisigawan at lagi nila akong iniirita? Then I have nothing to say. Kung ganoon, wala na akong masasabi. Maybe I'll apologize. Maaring ako po ay They- humingi ng They paumanhin. think your church teach our children like this. At iisipin nila na yung iglesia, ganito yung tinuturo sa kanila. Your God teach our children like this. That's why I don't want them to attend your church. Yung Diyos nyo, ganito yung tinuturo sa aking mga anak, kaya ayaw ko na silang pumunta pa sa church. We have to know when we that we respect our parents, we learn how to fear God. Kailangan nating maunawaan na sa pamamagitan ng pagrespeto sa ating mga magulang, matututo tayong matakot sa Diyos. So of course, in verse 1, obey your parents in the Lord. So it means, if the parents, even though the parents don't allow to obey God and not attend the church, we cannot obey because we have to obey them in the Lord. Sundin niyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Ang ibig sabihin nito, kapag ang ating mga magulang ayaw nila tayong sumunod sa church o sa kalooban ng Diyos, hindi ibig sabihin na yun dapat yung sundin natin. Because the Bible says we obeyed our parents in the Lord. Dahil sinabi ng Biblia na sundin natin ang ating mga magulang sa Panginoon. But except these kind of things, we have to obey our parents. Pero sa mga bagay na hindi konektado dito, kailangan nating sundin o respeto ang ating mga magulang. That's the way to be blessed, even physically. Ito po yung pamamaraan para tayo makatanggap ng biyaya. Pati physical na biyaya sa Diyos. The verse 2 and 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. You may live long on the earth. Upang ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. It may be well with you when you obeyed and respect your parents. Magiging mabuti ang inyong kalagayan kung ikaw ay mabuhay ng matagal, kung irespeto natin ang ating mga magulang. So if you want to live longer, respect your parents. Kaya kung gusto niyo mabuhay ng matagal, kailangan niyong irespeto ang inyong mga magulang. If you want to be well in this world, the Bible clearly says on the earth. So it's not eternal reward. Of course, we will receive the eternal reward, but even in this world, we will be blessed when we obey our parents. Kaya para maging mabuti ang ating ang kalagayan, hindi ito yung walang hanggang biyaya na nagmumula sa Diyos. Pero kapag para makamit natin yung kabutihan ng kalagayan dito sa mundo, kailangan nating irespeto ang ating mga magulang. Naintindihan po? So when we fear God, we fear our parents and the elders in the church. Kaya kapag tayo natakot sa Diyos, matatakot rin tayo sa ating mga magulang at lahat ng mga elders sa church. Then let's look at the Exodus chapter 1. Tingnan po natin sa Exodo chapter 1. When we fear the Lord, we don't fear man. Kapag tayo'y natakot sa Diyos, hindi na tayo kailanman matatakot sa tao. Chapter 1, verse 15 and 16. Chapter 1, verse 15 to 16. Exodo chapter 1, verse 15 to 16. While Israel people stayed in the Egypt, the king Pharaoh commanded to kill the babies. Nung ang mga Israelita ay nananirahan sa Ehipto, yung Paraon ay inuutos siyang patayin yung mga bata, If mga the babies. baby is a boy. Kapag ang batang iyon ay isang lalaki. So verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit ang mga hilot ay natakot sa Diyos at hindi nila ginawa ang gaya ng inuutos sa kanila ng hari ng Ehipto, kundi hinayaan nilang mabuhay ang mga batang lalaki. So killing a boy is the commandment of king. Yung pagpatay sa mga sanggol, ito po yung inuutos ng hari. So if you don't obey the king's word, you will be killed. Kaya kung hindi mo sinunod yung inuutos ng hari, ikaw po ay mamamatay. But midwives
fear God more than the king. Midwives, the verse 17, midwives feared God Pero yung mga manghihilot ay natakot sa Diyos, more than king. nang higit pa sa hari. That's why even though the king commanded to kill the boy, they didn't kill the boy. Kaya nga kahit inuutos ng hari na patayin yung mga sanggol, hindi nila ito pinatay. They saved the male children alive. Iniligtas nila yung mga sanggol na lalaki. We have to respect our boss, Kailangan nating irespeto ang ating mga boss. but we cannot fear them more than God. Pero hindi natin dapat kayang katakutan sila ng higit pa sa Diyos. So those who fear the Lord will not fear man. Yung mga hindi natatakot sa Diyos ay hindi matatakot sa tao. We obey our boss because this is God's commandment. Tayo ay sumusunod sa ating boss dahil ito po ay iniutos ng Diyos sa atin. So here is big boss. Andito po yung big boss. Big boss sent me to work in another branch. At pinadala ko ng boss sa isang branch para doon magtrabaho. Here is a small boss. Andun po yung mas maliit na boss. I obey him because my big boss sent me. Sinusunod ko siya dahil pinadala ako ng big boss. So all the bosses in this world is like this small boss. Kaya lahat ng mga boss dito sa mundo ay parang itong maliit na boss. Actually, they are not our boss. Sa katunayan, hindi sila yung ating boss. We just obey them because God commands us to work faithfully in our place. Tayo ay sumusunod sa kanila dahil inutos ng ating Diyos sa atin na kailangan nating gumawa ng maayos kasama nila. Those who fear the Lord are really blessed. Yung mga lahat ng mga ligtas na natatakot sa Diyos ay sila yung pinagpapala. The chapter 1 verse 20, Sa chapter 1 verse 20, therefore God dealt well with the midwives. kaya't ang Diyos ay naging mabuti sa mga hilot. Because the verse 21, so it was because the midwives feared God. Dahil ang mga hilot ay natakot sa Diyos. So those who fear the Lord will be blessed. Kaya lahat ng mga natatakot sa Diyos ay pagpapalain. In 16th century, in the Scotland, there is a great preacher, John Knox. Nung 16th century, sa Scotland, may isang tanyag na mangangaral, siya po si John Knox. That time, the Catholic was so strong. Nung panahon ngayon, yung Iglesia Katoliko ay napakalakas. But he was not afraid to share the word of God in front of other people, even in front of king. Pero hindi po siya natatakot na mangaral sa harap ng mga tao, kahit sa harap pa ng hari. So when even though he was threatened to accessions and threatened many things, he didn't afraid. He was not afraid. Pero kahit siya'y binantaan ng maraming mga bagay, hindi pa rin siya natatakot. Then in his funeral, other people said, "Here lies a man who never feared the face of man." Kaya dun sa kanyang funeral, na nilagay doon na andito yung isang tao na hindi natatakot sa kanino man. So those who fear God never fear the people. Kaya kung sino man yung natatakot sa Diyos, siya ay hindi natatakot sa tao. And if we fear the Lord, we are afraid to commit a sin. At kapag tayo natatakot sa Diyos, tayo ay natatakot na gumawa ng kasalanan. Let's look at the Matthew chapter 18. Tingnan po natin sa Mateo chapter 18. Matthew chapter 18 verse 6. Mateo chapter 18 verse 6. So this is God's commandment. If we fear God, we are so afraid to break this verse. Ito po yung utos ng Diyos na kapag tayo natatakot sa Diyos, tayo matatakot na hindi sundin itong verse na to. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit sinumang maglagay ng batong katitisuran sa isa sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, ay mas mabuti pa sa kanya na bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y malunod sa kalaliman ng dagat. So if we make a brethren stumble, it's better for him to drown with the millstone. Kaya kapag
at matitisod natin ang ibang mga kapatid, mas mabuti pa sa atin na tayo malunod sa kaliliman ng dagat. It means the judging other brethren is really big sin before God. Ang ibig sabihin nito, ang paghahatol sa ibang mga kapatid ay napakalaking kasalanan sa harap ng Diyos. Here is the husband and wife in the house. Meron pong mag-asawa sa loob ng isang bahay Then wife look at the neighbors from the house. at nakita ng asawang babae yung kanilang kapitbahay. In the neighbors, the mother, the wash the clothes and hang in the clothes. At yung kapitbahay nila, yung asawang babae doon ay naglaba at sinampay niya yung mga labahin. Then the wife always complain. Look at the clothes, how dirty that is. At yung asawang babae, lagi yung sinasabi, tignan niyo yung nilaban niya, napakarumi. Did she use the detergent powder? Gumamit kaya siya ng sabong panlaba? Did she really wash? Naglaba ba talaga siya? Looks so dirty. Mukha itong napakarumi. Then next day, she watch again, look at again. She said, "Look at that dirty clothes." Kaumagahan, nakita na naman niya at sabi niya, tingnan mo yung mga maruruming mga labahin. I think she knows she need to learn how to wash the clothes. Kailangan siguro niyang matuto kung paano talaga maglaba. Then one day, all the clothes looks so shiny and the clean. Pero isang araw, yung lahat ng mga kanyang mga damit ay napakalinis. Then the wife says to the husband, "Oh, today look different." At sabi ng asawang babae sa kanyang asawa, ang ngayong araw na ito ay kakaiba. Maybe she learned how to wash the clothes. Siguro natuto na siyang paano maglaba. Then the husband said, "No, today I wash the window." At sabi ng kanyang asawa, hindi, ngayong araw na ito, nilinisan ko ang ating bintana. So we always look at other people through the window. Kaya lahat tayo ay tumitingin sa ibang tao sa pamamagitan ng salamin. And before we judge other people, we have to check, is it really their fault or the dirty of my window? Kaya bago natin sila hatulan, kailangan muna nating isipin, ito ba'y kanilang kasalanan o dahil marumi ang aking bintana? The Bible surely says we have to love each other. Ang sabi ng Biblia, kailangan nating mahalin ang isa't isa. In other words, we have to forgive each other. Sa ibang salita, kailangan nating patawarin ang bawat isa. Because everyone is not perfect. Dahil lahat tayo ay hindi perfecto. So if we fear the Lord, we are so afraid to commit a sin before God. Kaya kung tayo natatakot sa Diyos, tayo ay lubusang matatakot na gumawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. And if we fear the Lord, we want to give the best things to the Lord. At kung tayo natatakot sa Diyos, ibibigay natin yung best para sa Panginoon. Let's look at the Genesis chapter 22. Tingnan po natin sa Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22, verse 12. So Genesis chapter 22 verse 12. Here is Abram. Andito po si Abraham. He had the baby when he was 100 years old. Meron siyang batang sanggol nung siya ay 100 taong gulang. So his son, Isaac, is the more important, more precious than his life. Kaya yung kanyang anak na si Isaac ay mas mabuti kaysa sa kanyang buhay. But God commanded him to offer his son Isaac as a burnt offering. Pero inuutos sa kanya ng Diyos na kanyang ihandog ang kanyang anak na si Isaac bilang isang handog na sinusunog. Burnt offering. In order to give the burnt offering from the top to bottom, we have to cut. Para tayo magbigay ng isang handog na sinusunog, mula sa itaas hanggang sa baba, kailangan natin itong hiwain. And burn everything. At ito, lahat ng mga ito ay kailangang sunugin. But Abraham didn't discuss about this with the wife. Pero si Abraham, hindi niya ito sinabi sa kanyang asawa. He didn't bring the servant when he climbed up the mountain. Hindi niya dinala ang kanyang mga alipin nung siya ay umakyat na dun sa bundok. Because he afraid these people will stop him. Dahil siya ay natatakot na yung mga taong ito ay magpipigil sa kanya. So
he really he really wanted to offer the Isaac as an offering. Kaya lubusang gusto niya na ialay si Isaac bilang handog na sinusunod. When he was about to kill his son, God said, the verse 12, Nung papatayin niya na ang kanyang anak, sinabi ng Diyos yung nasa verse 12. basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sa kanya ay sinabi, huwag mong sasaktan ang bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos at hindi mo pinagkait sa akin ng iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Now I know that you fear God. Ngayon alam ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Probably when he prayed, probably he said, I love you, Lord. Maaring nung siya nagdarasal, sinabi niya, mahal kita, Panginoon. But until he take a action, God didn't believe. Pero hanggat siya gumawa ng mga bagay, maaring hindi naniniwala ang Diyos sa When kanya. he was about to kill the Isaac, God said, now I know that you fear me. Pero nung papatayin niya na si Isaac, sinabi ng Diyos sa kanya, ngayon alam ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Husband always says, I love you to the wife. Yung asawang lalaki, maaaring sinasabi niya na mahal kita sa kanyang asawang babae. But he doesn't help the wife. Pero hindi niya tinutulungan yung kanyang asawa. He doesn't do anything for wife. Wala siyang ginagawang anuman para sa kanyang Then how asawa. can we say he loves wife? Kung ganun, paano natin masasabi na mahal niya ang kanyang asawa? If he really loves her, there is some actions. Kung talagang mahal niya ang kanyang asawa, dapat may gawa. Tama po ba? When he really did something, when he was about to kill Isaac, God said, now I know that you fear me. Nung siya'y may ginawa, nung papatayin niya na ang kanyang anak na si Isaac, sinabi ng Diyos, ngayon alam ko na takot ka sa Diyos. Panginoon, I love you, I fear you, but he doesn't give any offering and tithe. He doesn't give any time for the Lord. Maaaring sabihin natin na, Panginoon, mahal kita at natatakot ako sa iyo, pero hindi man lang ako nagbibigay ng handog sa Panginoon at wala akong oras na binibigay sa Panginoon. It's just a word. Ito po ay mga salita lamang. God doesn't believe it. Ang Diyos hindi po naniniwala dito. There must be the evidence if we really fear the Lord. Meron dapat ebidensya kung tunay nga bang tayo natatakot sa Diyos. In Malachi, the Israel people offered the good things to the governor, Sa Malakias, ang mga tao ay nagbibigay ng mga mabubuting handog sa gobernador. and they offered the bad things to the Lord. At nagbibigay sila ng mga hindi mabubuting handog sa Panginoon. Then God really scolded them. Why do you offer these kind of things to me? Kaya pinagalitan sila ng Panginoon. Bakit inihandog nyo ang ganitong mga bagay sa akin? You have to offer the best things to me. Kailangan yung ihandog yung pinakamabuting mga bagay sa akin. We have to offer the best things to the Lord first. Kailangan nating ihandog yung pinakamabuting mga bagay sa Diyos muna. We have to take save the church schedule first. Kailangan nating i-save muna yung schedule ng church. After we spend all the money and time, if we try to live for God, there is nothing left. Kapag ginamit na natin ang lahat ng ating mga pera at ang ating mga oras at doon pa lang tayo maghahandog sa Diyos, wala nang maiiwan para sa Diyos. God must be first if we really fear the Lord. Ang Diyos dapat muna ang mauuna kung talagang natatakot tayo sa Diyos. Let's go back to Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Balikan po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Let me hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Fearing God is connected with the obeying God. Ang pagkatakot sa Diyos, ito ay konektado sa pagsunod sa Diyos. Those who fear God will obey God's commandment. Yung mga totoong natatakot sa Diyos ay totoong susunod sa mga kautusan ng Diyos. Let's look at the 2 Kings chapter 17. Tingnan po natin sa Ikalawang Hari, chapter 17.
2 Kings chapter 17, verse 33. Ikalawang Hari, chapter 17, verse 33. Ikalawang Hari, chapter 17, This- verse 33. This is a problem even these days. Ito po ay isang problema maging sa panahon natin ngayon. 33, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa gayon sila natakot sa Panginoon, subalit naglingkod din sa kanilang sariling mga Diyos ayon sa paraan ng mga bansang pinagpunan sa kanila. So, the Bible says they fear the Lord, Sinabi ng Biblia na sila'y natakot sa Diyos. but they also serve their own gods. Pero sila din ay naglingkod sa kanilang mga sariling mga Diyos. It doesn't truly fear God. Kung gayon, hindi talaga silang tunay na natatakot sa Diyos. If they really fear the Lord, they don't serve their own gods. Kung talagang natatakot sila sa Diyos, hindi dapat sila maglingkod sa kanilang sariling mga Diyos. I fear God, but I want to serve other people and other things. Ako'y natatakot sa Diyos, pero gusto ko rin pagsilbihan yung ibang mga tao at ibang mga bagay. That's not truly fearing God. Ito ay hindi tunay na takot sa Diyos. If we because we fear God, we do our best to take care of our work and the family and the church. Dahil natatakot tayo sa Diyos, ginagawa natin ang ating mga kaya upang maging mabuti sa ating trabaho, upang mabuti sa ating pamilya at sa iglesia. The foundation of our Christian life and our faith is fearing God. Pero ang pundasyon ng ating Kristiyanong pamumuhay at ating pananampalataya, ito yung takot sa Diyos. When we fear the Lord, we do our best to keep His commandment. Kung talagang natatakot tayo sa Panginoon, gagawin natin ang ating mga kaya upang sundin ang kanyang mga utos. So God's commandment is repent and believe in the gospel. We have to get salvation. Ang utos ng Diyos ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Let's look at the John chapter. We don't have enough time. After we get salvation, the God's commandment is to love each other. Pagkatapos nating maligtas, ang utos ng Diyos ay mahalin natin ang isa't isa. So John chapter 13, Jesus said, I give you the new commandments, love each other. Kaya sa John chapter 13, ibibigay ko sa inyo ang bagong utos na mahalin nyo ang isa't isa. Let's look at the Romans chapter 12. Tingnan po natin sa Romans chapter 12. When we love one another, we have to remember this verse. Kung talagang mahal natin ang bawat isa, kailangan nating alalahanin itong verse na ito. Chapter 12, verse 10. Romans chapter 12, verse 10. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magmahalan kayo ng may pag-ibig bilang magkakapatid. Sa pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. Preference. 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 First. Mag-unahan kayo. Maguna. Mag-unahan. Sometimes we think, if this sister loves me, I love her. Iniisip natin kapag yung sister na ito ay mahal ako, mamahalin ko rin siya. This brother, if he forgive me, I forgive him. Kapag itong brother na ito ay pinatawad niya ako, patatawarin ko rin siya. If she talk to me first, I'll talk to her. Kapag kakausapin niya ako muna, saka ko rin siya kakausapin. The Bible says, you do first. Pero sabi ng Biblia, kailangan ikaw yung mauna. Even though she doesn't greet me, I go and greet her. Kaya kahit hindi niya ako babatiin, lalapit ako at babatiin ko siya. Even though before they love me or forgive me, I love them and forgive them first. Kaya kahit hindi nila ako mahalin at kahit hindi nila ako patawarin, ako mamahalin ko muna sila at patatawarin ko sila. There is one room having the 1,000 mirrors. May isang room na merong 1,000 mga salamin. Then angry dog entered. Kaya yung isang mga nagagalit na aso ay pumasok. Then suddenly, 1,000 angry dog look at him. At pagkatapos nun, 1,000 mga galit na aso rin ay tumitingin sa kanya. So he got angry more. Kaya mas lalo siyang nagalit. He barked more. At siya ay lalong tumahol. Then 1,000 dogs barked him. At kung ganoon, yung 1,000 mga aso ay tumahol din sa kanya. So he got angry more and more. Kaya mas lalo siyang nagalit nang nagalit. But one happy
dog entered, Pero may isang aso na masaya ang pumasok he always smiled. at siya'y laging nakangiti. Then, in that room, 1,000 smiling dog look at him. At sa room na yon, may 1,000 aso rin yung tumingin sa kanya na nakangiti. He moves the tail. Kaya minove niya yung kanyang buntot. He's happy, and there are all 1,000 happy the puppies. Kaya kung gano'n, may 1,000 mga asong masasaya rin yung tumitingin sa kanya. Then he becomes happier and happier. At kung gano'n, mas lalo siyang naging masaya ng masaya. So, please, smile, brothers and sisters, first. Kaya dapat tayo yung ngumiti ng mauna sa mga brothers and If sisters. she smile at me, I'll smile at her. I'm Kapag siya ngingiti waiting. sa akin, ngingiti ako sa kanya. She doesn't smile. Oh, Ah. okay. I don't do it. Hindi siya ngumiti, hindi rin ako ngingiti. Please, preference. So the be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. Kaya sabi dito, magbahalan kayo ng may pag-ibig bilang magkakapatid, na may pagpaparangal sa iba ay mag-unahan kayo. And let's go back to the Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Balikan po natin sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. The last part. For this is man's all. Sa huling parte, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. It means this is man's duty, obligation. Ang ibig sabihin, ito yung katungkulan ng tao, ito yung isang obligasyon ng tao. This is our purpose. Ito yung ating layunin. Fear the Lord and keep His commandment is our purpose. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, ito po yung ating layunin. You know, when we find our purpose and follow that purpose, we are peaceful and comfortable. Kapag nahanap natin ang ating layunin at sinunod natin ang ating layunin, magkakaroon tayo ng kapayapaan at magkakaroon tayo ng purpose sa buhay. Here's a glove. Ito po yung isang glove. He doesn't know, it doesn't know why it exists. Hindi po niya alam kung bakit siya andun. So he study about himself. Kaya pinag-aralan niya yung kanyang sarili. This part is little short. Yung isang parteng ito ay parang maliit. This part is a little longer. Yung isang parteng ito ay medyo mahaba. Oh, 5 parts. Merong 5 parte And here is hole. at may butas. Why it looks like this? Bakit kaya ganito ang itsura He nito? doesn't know why he looks like this and why he is here. Hindi niya alam kung bakit ganun yung itsura nito at hindi niya alam kung bakit andyan siya. One day, he meet the foot Isang araw, kanyang tagpuan yung isang paa and he tried to wear the foot. at sinubukan niyang pumasok dun sa paa. Very uncomfortable. Hindi po ito komportable. It's not peaceful. Wala itong kapayapaan. So he think, oh, there are 5 part and I'm 5 part. Inisip, Why it's not matching? inisip niya na may 5 parte naman. Ako naman may 5 parte. Bakit hindi kaya ito He nagtutugma? has many questions. Napakadami niyang katanungan. But one day, when he meet the hands, he really realized his purpose. Pero isang araw, nung kanyang natagpuan yung isang kamay, nalaman niya na ang kanyang layunin. He really realized why he is designed like this. At nalaman niya kung bakit ganun siya idinisenyo. With the hands, the glow is perfect matched, and he is very comfortable and peaceful. Sa pamamagitan ng kamay ay nagtugma yung kanyang sarili at nagkaroon siya ng kapayapaan at nagkaroon siya ng layunin. So until we get salvation, we are not peaceful and we have thousands of questions. Nung hindi pa tayo ligtas, wala tayong kapayapaan at napakadami nating mga katanungan. But when we fear the Lord and get salvation, we find the purpose of our life. Pero nung tayo natakot sa Diyos at tayo naligtas, nagkaroon tayo ng layunin sa ating buhay. That's why God designed us like this. Kaya pala ganito ako dinisenyo ng Diyos. That's why God command us like this. Kaya pala ganito yung inuutos ng Diyos sa atin. We are so
comfortable and peaceful when we find our purpose. Naging komportable tayo at nagkaroon tayo ng kapayapaan nung nahanap natin ang ating layunin. And we are really convinced because this goal is right. So we can put all our life into that goal. At tayo na kumbinsi na ang layunin na iyon ay tama. Kaya kaya natin ibuhos ang ating buhay dun sa layunin na yun. When we are not sure of this way is right or wrong, but when we are convinced, we just dire-diretso. Kung hindi tayo sigurado kung yung tamang, alin yung tamang daan, pero pag nalaman natin yung tamang daan, tayo ay dire-diretsong gagawin yung bagay na yun. Preaching the gospel is the will of God. Ang pangangaral ng Ebanghelyo, ito po yung kalooban ng Diyos. Now, construction of church building is very will of God. Ngayon, ang pag-construct ng church building, ito po ay isang napakalaking layunin ng So we Diyos. don't need to hesitate. Kaya hindi dapat tayo mag-hesitate. Dire-diretso. Dire-diretso lang. Tama pa ba? Oh, loving each other is really clear what the will of God. So we don't need to hesitate. Ang mahalin ng bawat isa ay napakalinaw na isang kalooban ng Diyos. Kaya dapat hindi tayo magdalawang isip. So let's read this verse again and we finish. The verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So this is conclusion. Ito po yung wakas. Fear God and obey God. Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Let's pray together. Tayo po'y manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God,